Mini vlog, here's my experience at AAA 2023. 7 ang call time namin for carpool, so umalis na ako as early as 5. At inis pa ako dyan dahil late yung 4 packs na kasama namin ng almost 2 hours. So ending late din kami umalis. At di pa talaga ako nag-ayos na umaga dahil alam ko mahuhulas lang siya sa sobrang init. At around 11 AM nakarating na kami and sobrang init, my god. Sobrang init, wala pa ako ayaw. Kaya nga nang sabi nila yung marami-raming lakaran yung gagawin nyo dito. Although meron namang provided shuttle si Paul. Proceed muna kami sa Philippine Sports Stadium or yung fan zone area. Hindi ko alam kung ilang beses ko na nasabing mainit pero sobrang init talaga dito. So good luck po sa atin ng follow tour. What's your name? I'm here at the fan zone. It's already around 12 so naisipan ko na mag-ayos sa CR. Ito yung area ng AAA history. You can see yung mga pictures ng artists from previous years. Here's Anan siya, mga kasama ko from carpool. Ang ganda ng display and setup ha. Ang sad nga lang kasi hindi na ako nakapunta dun sa booths ng mga fandoms. Umalis na ako to meet up with my boyfriend dahil nahiwalay siya ng carpool. Then we proceeded to verification and strapping. Nakalimutan ko na sa ang parking area to pero nandito yung marami nilang booths for strapping. Tamang inarte muna tayo bago pumasok. Should I always bring your fan? Lamig na. We're already inside. We're 10, buy ticket. Pagpasok naman ay lumalabas na pala yung mga artists papunta sa kanilang mga table. Nakita ko ang dami nadudulas dito from videos dati so dahan-dahan talaga pagbaba ko. As a fan of Girls Planet and Kepler, grabe yung saya ko neto na makita sila before sila mag-giver. Ang first performance na collab ng aking babies and team with SB19. Hindi ko na ma-add lahat ng videos dito ng artists, pero I guess I'll just run through yung mga naging favorite performances ko and yung mga naging memorable for me. As a Zeros, I'm super happy na I got to see Hanbin as an MC. And here's Kepler and my bias shouting! Oh my gosh, alam niyo ba sila yung ult ko before ako napadpad sa NHA? And here's Tempest. Si Hanbin lang talaga kilala ko dito to be honest, kaya mostly sa kanya lang nakafocus yung fancams ko. Onti na lang makakomplete ko na yung trainees ng island. And of course, ang very iconic moment na ini-interview ni Won yung si Melay. Grabe, how to be you Melay. Nakatingin talaga sa kanya si Sonho. At pag pre-recorded, ganito lang itsura ng stage. Kasi naka-off lang lahat. Yes, yung second performance ni Lim Yongbong. Tama ba? Gusto yung marami Arjuma na fans. Ayun, yeah. Yung pangalawang song niya is pre-recorded. Si Youngji, I have seen her since Running Man. No words sa rapping skills niya. Sobrang amazing. Ang galing niya mag-hype and ang galing niya magpasunod ng audience. If fan kayo ng HYBE in general and napanood nyo yung Island or an audition, you probably know N-Team. Narag-narag pa ako sa camera niyan kasi favorite ko yung dropkick. Ayan na nga, aking Diyosawa. Huwag nyo nang tanungin sino yan. Pamilyadong tao na po yan. At another survival show baby na naman tayo, Zero Base 1. Yan tayo eh. Ang hilig natin mag-stand ng group from survival shows. Pero alam naman natin yung kontrata nila. Pero at least I got to see them habang active pa sila, diba? Hoping for a solo con. Tulala lang talaga ako sa kanila habang nagpo-perform sila kasi I feel so proud. Anyway, sasabayas ko yan, si Zhang Hao. Diba? I can't believe nasa harapan ko na yung sinubaybayan ko nung Boys Planet. Familiar ako sa Stacy as a group pero I don't know most of their songs. Pero I really like their stage. And alam ko yung song nilang Bubble. Ang cute nung stage nila. May pa-confetti pa sila. And sino bang hindi may favorite sa New Jeans? Grabe, wala ako masyadong ma-upload nito sa stories ko kasi puro sigaw ng boyfriend ko yung rinig. Anyway, understandable.
No wonder favorite talaga ng most idols ang Filipino crowd. Kasi grabe tayo mag-cheer at sumabay sa kanta. And can we talk about Stray Kids? Oh my God, sino bang hindi nakakilala sa kanila? Ayan, familiar din ako sa Maniac nila ha. Hindi ako stay, pero can I just say, grabe yung stage presence nila. Like, 1 million, 1 billion out of 10, ganon. Yung mga fave ko usually sa content, si Felix, tsaka si Yoonjin. Pero yung pinakanapansin ko talaga on this day sa performances nila, si Han, tsaka si Changbin. Nasad lang ako kasi hindi nila pinerform yung S-Class. Nag-expect talaga si Sis, bilang yun yung alam ko na recent song nila. And save the best for last. Alam niyo yung nakaka-bad trip? Yung na-deadbat tsaka na low storage ako kung kailan BSS na. Si Sis, nagdala ng power bank, hindi nagdala ng cable. Guys, grabe. Sobrang life-changing. Charot, hindi ko ma-explain paano yung feeling nung nakita ko sila live. Grabe yung sigawan, guys. Siguro 90% ng nasa arena ay karat. Pero grabe naman kasi yung BSS. Yung boyfriend ko nga, fan na daw. I wouldn't consider myself as a baby karat just yet, but I think malapit na. Ang dami kong karat na friends, guys. Last year, napanood ko din yung stage nila ng fighting sa mga year-end na award shows. Napatanong talaga ako, ano yung feeling if nandun ka sa actual award show na yon? Kasi it looks so fun. And I guess yung sigaw ko alone explains it. Grabe talaga yung mata ko, guys. As in, nagsa-star-star sila no whole performance ng BSS. And tawang-tawa ako kasi nakuha pala ng jowa ko yung nagva-viral na nagtutwerk si DK. Appreciating Seungkwan's high note because wow. And that's it. It was so fun and memorable. Sana makapag-host pa ulit ang Philippines ng ganitong klaseng award show.